na press friendship, si Nino Mulak, di ba? Ayan, bongga yan. Oo, si Onin, na talagang binenta umano ang kanyang trophy ng ₱250,000 kay Boss Toyo. Kung si Jero Manyo na dating child actor din, binenta ang kanyang Orian na trophy, si Nino Mulak ang kanyang Famas trophy naman ang binenta kay Boss Toyo. Di ba? Nakita namin si Nino nung Mowel Fund. Okay. Dahil siya yung nagrepresenta kay Senator Bong Revilla. Actually. Nagbigay ng speech. Actually, kung alam lang natin na ibebenta yun, natanong na agad natin, no? Kaya bago pa lang. Nakita ko rin siya sa Virgin Tita Aster Amoyo. Okay, kasama niya kanyang anak na si Alfonso. Oo, laki-laki na, di ba? Saka sino yung panganay niya, friendship na ma-PR na rin ngayon, palabate. Yung na-nominate sa atin. Ano ang pangalan? Nakalimutan ka. Na isa taga-GMA siya. Pero si Alfonso ang tumatak sa isip ko. Si Alfonso naman talaga ang Google ko ha. Yun. Tapos, sabi nga ni Oni, nasa Batang Quiapo na nga raw siya. Ay, bongga. Oo, siya raw yung manliligaw ni Ivana Alawi. Yun. Comedy siguro dating niya doon ulit, no? Na parang si Sandro Mulak. Ayun, si Sandro. May girlfriend ako, ang ganda-gandang girlfriend niya. Ayun. Kasi di ba under sila sa management yung bata. Oo. Si Alfonso under kay Tita Aster. Dati, ayan ngayon, di ba, na parang plano nga niyang ipakasap sa Viva na dati namang tinatandem si Alfonso kay, yung anak niya Aga Mulak sa pelikula na dalagin yung nasa Showtime dati. Yung maganda nakasama niya dun sa Miracle in Cell Chorbones. Anong pangalan niya? Yung maganda yung sa Showtime. Bigor ang apelido. Vigor. Apelido niya. Naging na rin yung batang yun. Binagilyo na rin si Miracle in Cell number 13. Sino letter I Sino? Hindi. Sia Vigor. Ayan. Ang maganda siguro kasi mistisa. Yung bata niya nanalo din sa isang pa-contest yata. Baka mini-me ba yun? Sa Showtime. Yung batang ganda-ganda na. Ay, pa-partner bagay. Di ba? Kung papayag si Boss Vic. Yun. Ganon. So, kung saan naman yung benta niya kay Boss Toyo? Anong kwento dyan, Maring Mildred? Ito na nga. Actually, siyempre, baka sabihin ng mga netizen, actually, pinaliwanag kaagad ni Boss Toyo na siya mismo ang tumawag kay Nino. Okay. Na baka pwedeng mabili yung isa sa mga trophies niya. Okay. Pero siyempre, alam naman natin kung gaano kasikat si Nino noon, di ba? Na-acknowledge siya ni Boss Toyo. Child Wonder, di ba? Yung unang presyohan nila is 100,000 lang. Doon, 100,000 lang. Pero, yung isa sa mga anak niya, hindi tinukoy kung si Sandro yon o si Alfonso, ay humirit ng 500,000 na siya naman kinagat. Kinagat naman ni Boss Toyo. Ang dahilan naman kasi ni Nino na kaya rin niya ibebenta yun para pang mas maalagaan, ma-preserve. Kasi alam naman natin, ang layunin ni Boss Toyo ay makapagpatayo ng museo. Doon sa mga binibili niyang lahat ng mga gamit ng mga artista. Teka lang, ilalagay ba doon yung ataol ni Ding Dong? Hindi ko alam, doon muna tayo diba? kay Nino. Kay Nino muna tayo. Okay. Yun nga, pumayag sa 500,000. Pero ang kondisyon nga ni Nino doon ay alagaan, i-preserve ng maayos yung trophy na yun. Yun. Mahirap ba mag-alaga na isang trophy? Hindi, di ba meron yung lilinisin dyan magkalawangin or whatever. Kagaya ginawa ni ate, yung ating ditong kasama dito sa office, nililinis yung meson table, meron pang spray siya, yung pampakintab. Diba, yung sa belt natin nung nag-aaral tayo dito, meron tayong nilalagay ng pampakintab. Ganon. Yung ganon. C80. Yung Garrison Belt. Garrison Belt, diba? May pandinis sa ganun. Meron ako nung nag-aaral ako ng high school. Parang iniisip din siguro ninyo na hindi naman siguro niya ibig sabihin na hindi niya kayang ilinisin yun or something, diba? Pero kasi pag nasa museo, magiging open sa tao yun, diba? Mas makikita nila. Ay, yun pa rin pamasin ninyo.